Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Gagamitin ko ang pangalang Serafin, 60 taong gulang. Mag-isa ngayon sa buhay, malungkot, nagsisisi, nanghihinayang, nagdurosa at madalas, Tito Makoy, umiiyak ako. Kung bakit ganito ako ngayon, hayaan niyo pong ikwento ko ang buong pangyayari. Masaya kaming nagsasama ng aking asawang si Emelina, kasama ang 4 na anak namin. Masagana ang aming kabuhayan, maganda ang takbo ng aking negosyo. Lumakas ang aking negosyo dahil sa marami akong naging suking mga contractors, mga kaibigan ng asawa ko at yung iba mga customers na naging loyal sa amin. Nag-expand ang negosyo ko mula sa tindahan ng mga materyales sa konstruksyon, pinasok ko na rin ang paggawa ng hollow blocks at nagsusupply na rin ako ng buhangin at graba. Sa paglago ng aking negosyo, Tito Makoy, nakabili ako at nagkaroon ng 7 dump trucks. Dati-rati kaming mag-asawa lang ang nagtutulong sa pag-aayos ng mga records ng mga dokumentong kinakailangan at yung iba pa. Tamang-tama kasi ang asawa ko, nagtapos siya ng management. Sa pag-expand ng aking negosyo, kinailangan naming kumuha ng katulong sa opisina. Yung mga gawaing ginagawa ng asawa ko, kinakailangan ng ipagawa ito sa aming kukuning empleyado kasi kailangan na talaga ng asawa ko ang tutukan ang aming mga anak, asikasuhin sila sa pag-aaral. Bagamat paminsan-minsan, pupunta pa rin siya at kinakailangan niya pa ring asikasuhin ang aming negosyo, katulong ko. Kumuha kami ng sekretaryang tutulong sa pag-aayos ng mga records at mga transactions. Magaling, masipag, matalino at talagang madaling matuto ang sekretaryang aming nakuha. Saka, Tito Makoy, maganda. Siya si Janelle, 23 anyos pa lang siya. Bagamat fresh graduate siya sa Business Administration, pero madali niyang natutunan ang sistema sa aming negosyo. At dahil nga araw-araw kaming dalawa ang madalas na magkasama sa opisina, madalas tinutokso na ako ng aking mga kaibigan, Tito Makoy, dahil sa maganda ang aking sekretarya. Sa ilang buwan na pagtatrabaho sa amin ni Janelle, marami akong nakitang katangian niya na gusto ko sa isang babae. Hanggang sa natagpuan ko na lang na umiibig ako sa kanya. Lahat ng mga papeles at mga dokumentong kinakailangan at hinihingi ko, kaagad niya itong naihahanda. Liban pa dyan, tuwing darating ako sa opisina, hindi niya nakakaligtaang ipagtimpla ako ng kape. Kasama rin kasi ito sa kanyang trabaho na pag merong mga bisita sa opisina, ipagtitimpla niya ng kape. Dumating nga ang panahon, di na siya maalis-alis sa isipan ko, maging sa pag-uwi ko sa bahay at sa pagtulog, lagi ng laman ng aking isipan, si Janelle. Ito'y dahil nga sa talagang maasikaso siya sa akin at malambing. Isang araw, sinubukan ko kung papasaba ako dito. Pagkatapos naming magsara ng opisina, inaya ko siyang magmerenda sa downtown, kaya magkasama kami sa aking sasakyan na pumunta sa downtown. Naging maganda ang takbo ng aming kwentuhan, kung ano-ano na lang. Iyon na, Tito Makoy, ang naging umpisa. Madalas na kaming nagme-merienda bago ako umuwi sa bahay. Linggo ng umaga, inaya ko siyang lumabas kami. Akala ko hindi siya sisipot, pero pagdating ko doon sa lugar kung saan ko siya dadaanan, naroon na siya at naghihintay sa akin. Nag-drive kami papalabas ng lungsod at pumasok kami sa isang resort. Sa madaling kwento, Tito Makoy, maganda ang aming pagtatagpong ito. At sadyang kay bilis talaga ng mga pangyayari. Nung araw na iyon, meron kaagad pribadong bagay na naganap sa aming dalawa ni Janelle. Pareho kami may damdamin sa bawat isa. Kitang-kita ko iyon at ramdam na ramdam ko mula sa kanya.
Ang asawa ko Tito Makoy hindi nagtataka sa paglabas kong iyon kasi parati talaga may mga linggong lumalabas ako, may mga kausap akong mga contractors. Nagmi-meeting kami. Kaya ang paglabas naming iyon ni Janelle, isang normal lang na linggo sa mata ng asawa ko. Alam mo, meron tayong kasabihan na bumabata tayong mga lalaki pag ang syuta natin ay mas batang bata sa atin. Sa relasyon namin ngayon ni Janelle, pakiramdam ko talagang bumata ako ng husto. Pakiramdam ko nasa 20s pa lang ako, Tito Makoy. Patuloy kami sa aming relasyon pero pag nasa trabaho, sa loob ng opisina parang wala lang. Siyempre kasi baka makahalata ang ilang trabahador namin at iba pang empleyado. Mahirap na makarating ito sa asawa ko. Subalit talagang sa tindi ng aking pag-ibig kay Janelle, hindi ko kayang pigilan ang aking damdamin, ang aking nararamdaman. Hindi kumpleto ang araw kung hindi ko siya mayakap at mahagkan. Oras-oras lagi akong nananabik sa kanya. Ganito katindi ang pag-ibig ko kay Janelle. Nagpaalam si Janelle na hindi papasok ng isang linggo, babiyahe raw sila ng kanyang nanay sa Manila kasi may lalakarin. Alam niyo po yung isang linggo na yun na wala siya sa opisina halos, mabaliw-baliw talaga ako. Pakiwari ko'y mahigit ng isang buwan na wala siya sa harapan ko. Isang araw meron akong kamiting sa labas na isang kontraktor, nakarating ako sa opisina namin. Mag-aalas 10 na ng umaga. Pagpasok ko sa aking munting opisina, naroon na si Janelle. Alam mo Tito Makoy, nabuhayan talaga ako ng husto. Sa sobrang pananabik ko sa kanya, pakapasok ko, niyakap ko kaagad siya ng mahigpit at hinalikan. Pareho kami nangungulila sa mahigit na isang linggong hindi kami nagkita. Matagal na yakapan at mainit na halikan ang ginagawa namin. Pero Tito Makoy, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Papa? Papa! Papa! Si Arwin, Tito Makoy, ang bunso kong anak, biglang pumasok. Kitang-kita niya kami ni Janelle na magkayakap at naghahalikan. Sinundo pala siya ng asawa ko sa paaralan kasi may meeting ang mga magulang at paglabas nila ng paaralan, dumiretso at dumaan sa tindahan ang asawa ko. Ang asawa ko ay nasa tindahan namin. Si Arwin naman pakababa ng sasakyan, kaagad pumunta dito sa aking opisina kasi alam niya na narito ako sa aming opisina. Nabulaga kami Tito Makoy, biglang hiwalayan kaagad kami ni Janelle. Si Arwin galit na galit, sinusuntok niya si Janelle. Umiiyak Tito Makoy. Inaawat ko siya pero ayaw talagang magpaawat, galit na galit kay Janelle. Anak, huwag mong sasaktan si Ate Janelle. Ito ang saway ko sa kanya pero ayaw talagang paawat. Ako pa ang napagbalingan. Ibinato sa akin ng anak ko ang stapler, tumama sa akin Tito Makoy. Tumigil ka Arwin! Yan na Tito Makoy ang sigaw ko sa kanya. Pero talagang ayaw magpaawat ng anak ko kaya para matigil ito, sinampal ko siya. Siyempre Tito Makoy, taranta na ako at nagpapanik kaya iyon na ang nagawa ko. Nasa tindahan kasi ang asawa ko. Yung pagkakasampal ko kay Arwin pala Tito Makoy, napalakas. Napaupo ang anak ko tapos tumama ang kanyang braso sa isang kanto ng upuan na merong matulis ang kanto. Nasugatan at nagdurugo ang kanyang braso. Umiiyak ng malakas ang anak ko, tumakbo ito papunta sa asawa ko. Siyempre Tito Makoy, ano pa ang iisipin at aasahan natin? Sumugod kaagad ang asawa ko sa opisina, galit na galit. Anong ginagawa mo sa anak mo? Bakit nagdurugo ang braso?
Bakit mo sinampal? Yan ang tanong ng asawa ko na galit na galit. Yang anak mo nagwawala na wala namang dahilan, ayaw paawat. Yan ang sagot ko sa asawa ko. Nagwawala, walang dahilan, pwede ba yun? Anak, bakit nanggugulo ka raw? Mali ang ginawa mo, anak. Yan ang wika ng asawa ko at tanong sa anak kong si Arwin. Sa wakas, Tito Makoy, mukhang lusot kami kaya natuwa ako. Pero nagsalita ang anak ko. Mama, si Papa kasi nakita kong kayakap saka humahalik siya kay Ate Janelle. Yan, Tito Makoy, ang pagsusumbong ng anak ko. Patay na. Nang marinig iyon ng asawa ko, kaagad niyang sinugod si Janelle at susuntukin. Pero nagawa ko kaagad na pumagit na sa dalawa. Kasi kinakailangan kong protektahan si Janelle. Nagwawala ang asawa ko, gusto niyang bugbugin si Janelle pero hindi niya nagawa kasi nga tinatakpan ko ito. Janelle, tumakas ka na, dali! Tumakas ka na, umalis ka na! Ito ang sigaw ko kay Janelle kasi gusto kong makaalis siya at makalabas sa opisina. Habang hawak-hawak ko ang braso ng asawa ko. Nakalabas nga itong si Janelle. Nang makalabas na si Janelle, saka ko binitiwan ng asawa ko pero nagwawala ito, Tito Makoy, sa galit. Binasag ang desktop computer, itinapon ang laptop, nagliliparan ang lahat na gamit sa opisina namin. Tuloy ang mga empleyado ko lumapit at lahat ito nanonood. Pero hindi naman sila nakikialam. Mga taksil kayo, mga baboy! Traidor ka si Rafin, taksil ka, hayop ka! Iyan, Tito Makoy, ang pagsisisigaw ng asawa ko. Nung napagod ito, umupo lang at naiiyak. Umiiyak talaga. Linapitan ko siya, niyakap ko para amuin. Pero nagpumiglas ito, dinampot niya ang puncher at tumama ang puncher sa mukha ko. Ang anak ko naman, Tito Makoy, si Arwin, nakita kong iyak ng iyak. Walang tigil sa kanyang pag-iyak dahil sa nakikita niyang sitwasyon naming mag-asawa. At dahil nga siguro sa kanyang nakita kanina. Alam niyo po kasi bata pa itong si Arwin, mga 8 taon pa lang yata ito nang maganap ang pangyayaring ito. Hindi ako umuwi ng bahay ng ilang araw, pinakalma ko muna ang sitwasyon. Noong umuwi ako, pagpasok ko sa aming bakuran, nakita ko yung katulong namin, tinatambak ang mga gamit ko sa may basurahan. Nag-init ang ulo ko, Tito Makoy. Patakbo akong pumasok sa aming bahay. Hindi ko pinagalitan yung katulong kasi alam ko namang napag-utusan lang ito. Anong ibig sabihin nito, Emelina? Yan ang galit na tanong ko sa asawa ko. Kapal ng mukha mong magpakita pa rito, hayop ka, taksil! Lumayas ka rito! Hindi ka nakabilang sa pamamahay na ito, layas! Layas! Yan, Tito Makoy, ang sigaw ng asawa ko. Emelina, pwede bang mag-usap nga muna tayo bago ka mag-iskandalo? Yan ang sagot ko, napiko na rin, Tito Makoy. Alam mo na, guilty. Para maikubli ang pagiging guilty, kinakailangan ko ring maggalit-galitan. Inatake ako ng asawa ko, kamlot, sampal, suntok, at kung ano-ano pang mga ibinabato sa akin. Sinasalag ko iyon ng aking mga kamay at nahawakan ko nga rin ang kanyang 2 braso muli. Sa ingay naming mag-asawa, biglang naglabasan ang mga anak namin. Yung bunso kong anak si Arwin, kitang-kita ko na naman, Tito Makoy, umiiyak muli. Pero yung 3 nakatatandang mga anak kong babae, nakigulo na rin sa amin. Taksil ka, Papa, traidor ka. Akala ko pa naman napakabuti mong ama. Di ka na namin kailangan dito, Papa. Di ka na namin kailangan. Ito, Tito Makoy, ang sigaw ng anak kong babae. Alam mo na, ang mga anak kong babae may isip na kasi high school na sila. Tumahimik kayo dyan. Wala kayong alam sa kung anong problema.
Yan ang sigaw ko sa mga anak ko. Ano papa? Wala kaming alam? Wala kaming alam na nakikipagbabuyan ka na sa malandi mong sekretarya? Hindi namin alam na matagal na pala kaming inaahas niyong dalawa? Yun ba papa ang sinasabi mong wala kaming alam? Yun ba papa ang hindi namin alam papa? Taksil ka! Yan Tito Makoy ang sigaw ng panganay kong anak na si Katrina. Alam ko Tito Makoy, walang patutunguhan ang kaguluhang ito kaya lumabas na lang ako ng bahay. Ang yayabang nyo na ngayon dahil malaki na kayo? Kaya nyo na? Tingnan lang natin kung hanggang saan ang yabang nyong yan. Ito ang wika ko habang papalabas sa bahay namin. Masyado nang lumala ang lamat sa aming mag-asawa. Magulong-magulo ang isip ko, malaki ang problema. Pero Tito Makoy, pasalamat rin ako kasi pumunta sa aking tinutuluyan, si Janelle. Tamang-tama ito, dinamayan niya ako sa aking problema. Hindi niya ako iniwan. Ito na Tito Makoy ang umpisa ng aming tuluyang pagsasama. Ang pagsasama namin ni Janelle ay naging sandigan ko para harapin ang aking problema sa aking pamilya. Alam mo Tito Makoy, ngayon ko napagtanto na kaya ko palang mawala ng asawa basta hindi mawala sa akin si Janelle. Basta nandito siya, kayang-kaya ko. Siya ang lakas ko, siya ang mahal ko. Tutal, nandito na rin kami sa sitwasyong ito kaya nanindigan na ako. Makalipas ang 2 linggo, merong dumating na sumon mula sa barangay para sa aming dalawa ni Janelle. Pumunta kaming dalawa para makipagharap sa pamilya ko at magkaayos. Pero pagdating namin, lumusob kaagad kay Janelle ang panganay kong anak na si Katrina sa sobrang galit. Ngunit sadyang mabilis itong si Janelle, naunahan niyang masampal ang anak ko. Pero lumalaban talaga si Katrina, ayaw paawat. Siyempre Tito Makoy, kailangan kong protektahan si Janelle. Tumigil ka Katrina! Yan ang sigaw ko Tito Makoy, sabay sinampal ko ng malakas ang panganay ko. Natigil siya pero umiiyak ito at nanginginig sa sobrang galit. Pinagharap nga kaming magpamilya pero talagang palaban na ang panganay kong anak. Rebelde na ng husto sa kanyang pagsasalita. Mama, huwag kang makikipag-ayos dyan kay Papa. Kasuhan mo yung dalawa na yan, Mama. Wala kang laban dyan sa kabit niya kasi mas batang-bata pero mas eksperto yata sa higaan yan, Mama. Yang malanding sekretarya na yan, Mama, kaya huwag kang makikipag-ayos dyan sa mga malalanding yan. Yan ang dahilan, Mama, kaya pinili siya ni Papa kasi eksperto ang babaeng malanding yan. Huwag kang makikipag-ayos, Mama. Hindi kami papayag na makipag-ayos ka dyan. Yan, Tito Makoy, ang wika ng anak ko na sinusuportahan naman ito ng iba pang anak ko. Alam niyo po, malaking insulto yon sa akin, kawalan ng respeto at pambabastos kay Janelle bilang babae. Pero pinabayaan ko lang. Hindi nga kami nagkaayos, umalis kami sa barangay na merong pagbabantahan na kakasuhan daw kami ng asawa ko. Eh di magkaso kayo kung gusto nyo. Hindi ako natatakot. Sige na, hihintayin ko. Yan Tito Makoy ang wika ko noong umalis kami sa barangay. Hindi ako natatakot sa pagbabanta ng aking asawa na kakasuhan ako kasi meron akong hawak na alas. Nasa akin ang mga alas Tito Makoy. Nasa akin ang business account namin sa bangko, saka meron akong personal account na hindi alam ng asawa ko. Ang tanging hawak ngayon ng asawa ko ay ang joint account namin sa bangko na merong laman siguro mga 600,000. Pwede niya itong gamitin, pwede niyang kunin, kaya niyang pikiin ang aking perma, hindi ako magrereklamo. Tutal Tito Makoy, pag naubos na ang perang yon, alam na alam ko, maninikluhod sa akin ang asawa ko, magmamakaawa, hihingi ng suporta sa aming mga anak. Kaya Tito Makoy, natatawa lang talaga ako sa kanyang pagbabanta. Nakakasuhan raw kami
ni Janelle. Matamis at maligayang maligaya kami ni Janelle sa aming pagsasama. Lalong-lalo na ako, Tito Makoy, kasi mas bata ngayon ang kasama ko saka maganda. Para tuloy akong bumalik sa panahong bagong kasal, parang bagong kasal nga kami ni Janelle, nasa honeymoon period. Umupa lang kami ng bahay, simpleng bahay lang. Dito kami tumira ni Janelle. Alam mo, Tito Makoy, mayroon na tayong mga social media, mayroon tayong Facebook. Nakikita ko ang post ng mga anak ko kung ano-anong masasakit na salita at pangit na paglalarawan sa akin at kay Janelle. Querida, Makati, Sausawan ng Bayan, Mukhang Pera, Homewrecker. Yan ang paglalarawan nila kay Janelle. Ako naman, walang kwentang ama, taksil at sana raw hindi ako ang kanilang naging tatay. Iyan lahat, Tito Makoy, ang mga nakalagay sa post ng mga anak ko. Kalakip ang larawan naming dalawa ni Janelle. Si Janelle gusto sanang magsampa ng kaso laban sa mga anak ko, pero kahit papaano, Tito Makoy, umandar sa akin ang pagiging ama ko sa mga anak. Pinigilan ko si Janelle. At bilang ganti naman ni Janelle, pinost niya ang mga larawan namin habang nasa Hong Kong kami at sa Malaysia noong nag-honeymoon talaga kami sa Hong Kong at sa Malaysia. Liban dyan, madalas kaming bumabiyahe sa labas ng bansa, kaming dalawa ni Janelle. Kasi nga parang nasa honeymoon period namin. Ito lahat ang ipinapakita ni Janelle sa kanyang post sa Facebook. Ito'y para ipakita sa asawa ko na hindi kami apektado sa mga pagbabanta nila. Lalong-lalo na ako, Tito Makoy, hindi apektado at hindi natatakot. Masaya ako ngayon at maligaya. Dumaan ang mga taon, hindi nga nagsampa ng kaso ang asawa ko laban sa amin, kaya tuluyan nang para kaming nabigyan ng kalayaan ni Janelle. Ang hinihintay ko na lang, Tito Makoy, ay ang makita si Emelina, ang asawa ko, na lumapit sa akin, humingi ng sustento para sa mga anak ko. Manikluhod siya. Alam ko, Tito Makoy, lalapit at lalapit siya sa akin, magmamakaawa para magsuporta ako sa mga anak namin. Sa aming negosyo, Tito Makoy, lumipas ang ilang buwan, nakita ko na lang na tumigil na sa pag-order sa akin ng mga materyales ang 5 mga contractors na malalaki rin. Ito yung pinakaunang suki namin ng asawa ko. Mga kaibigan ng asawa ko ang mga contractors na ito. Alam ko, Tito Makoy, kinausap sila ni Emelina at bilang simpatya sa kaibigan, syempre makikinig ito at susunod sa asawa ko. Pero hindi ako apektado kasi hindi lang naman sila ang mga contractors dito sa aming lalawigan na pwedeng bumili sa amin. Kaya hindi ako nababahala. Liban dyan, patuloy rin akong nakikipag-usap sa iba pang mga posibleng masusuplayan ko ng mga materyales. Tito Makoy, sa aming pagsasama ni Janelle, lumipas ang taon at mga araw, nakita ko na puro lang paglulustay ng pera ang inaatupag ni Janelle. Pero dahil mahal na mahal ko siya, bigay hilig ang ginagawa ko sa kanya. Madalas nga kaming bumabiyahe sa ibang bansa kasi kung gusto niyang bumiyahe, binibigay ko talaga sa kanya ang gusto niya. Liban dyan, Tito Makoy, palibhasa, bata pa nga, mahilig sa gimmick, mahilig magparty, kung saan-saan gumigimik at nagpa-party kasama ang mga kaibigan. Gusto lang naman ni Janelle na gumimik, kaya pinagbibigyan ko siya. Pero ang problema, Tito Makoy, pati ako, napupuyat din sa kasusundo sa kanya sa mga gimikan. Kaso nga sabi ko, mahal na mahal ko si Janelle, kaya hinahayaan ko siyang magsaya kasi gusto ko maging masaya siya. Maging ang pamilya ni Janelle, malaki rin ang naitutulong ko, kaya naman paborito ako ng mga magulang nito. Pero Tito Makoy, ang isa pang nakita ko, sa mahabang panahon na pagsasama namin ni Janelle, ayaw niya pa ring magkaanak. Palaging ang sabi niya sa akin, hindi pa raw siya handa. Tapos sa negosyo ko naman,
napapansin ko talagang bumubulusok na ang aking negosyo. Kasi nga maging yung mga bagong suki kong mga contractors, pa isa-isa na ring umaalis sa akin. Malaki ang duda ko Tito Makoy na pati ang mga ito kinakausap lahat ni Emelina. At kasunod noon Tito Makoy, nagtataka rin ako kasi matagal ng panahon kung ilang taon na kaming hiwalay ni Emelina, hindi sa akin lumalapit ang asawa ko para humingi ng tulong. Pero ngayon ngang bumubulusok ang aking negosyo, mas maigi ito kasi wala akong problema, wala akong obligasyon. Ngayon pa natagilid ang aking negosyo. Dumating ang araw na tuloy-tuloy na talaga ang pagbulusok ng aking negosyo. Sa kabila ng lahat na ginawa kong pagsusumikap na maisalba ito, walang nangyari Tito Makoy hanggang sa tuluyan ko nang maisara ito. Napansin ko rin Tito Makoy na maging ang mga perang naipon ko sa bangko, halos pala masimot na ang mga nakaimpok kong pera. Madalas na rin ang aming pag-aaway ni Janelle dahil hindi ko na naibibigay sa kanya ang kanyang mga luho. Hanggang sa isang araw Tito Makoy, nag-away talaga kami ng matindi ni Janelle. Sa sobrang sama ng loob ko Tito Makoy, inatake ako ng high blood. Bigla na lang akong nawalan ng malay. Naisugod ako sa ospital at nalapatan ng lunas. Pero Tito Makoy, ang masakit, noong araw na isinugod ako sa ospital, mga kapitbahay ko ang nagdala sa akin. Mula nang magkamalay ako sa ospital, wala si Janelle, hindi ko siya nakita, walang umaalalay sa akin, walang nag-aasikaso. Naiyak ako Tito Makoy ng tahimik sa aking loob. Kasi Tito Makoy, malaki ang hinanakit ko kay Janelle. Siya ang pinili ko, ipinagpalit ko ang pamilya ko sa kanya. Tapos, iniwan niya ako Tito Makoy sa ganitong sitwasyon kung saan kailangan ko pa naman siya. Kung kailan ko siya kailangan, saka siya nawala. Mabuti na nga lang Tito Makoy kasi isang kapitbahay namin doon sa bahay ko ng asawa ko ang nurse dito sa ospital kung saan ako naka-confine. Pag naka-duty siya, inaalalayan ako. Na-stroke ako Tito Makoy, yung pagbagsak kong iyon. Hindi apektado ang aking pagsasalita, liban lang sa nagkaroon ako ng mild paralysis sa aking kanang binti. Ayon sa mga doktor, bantayan na masyado ang aking presyon ng dugo. Problema ko na ngayon Tito Makoy kung paano ako makakalabas dito sa ospital. Meron akong pambayad sa mga bill ng ospital, pero paano ko malalakad ito? Wala sa kamay ko ang pera, wala akong credit card, tanging meron ako mga ATM cards. Pero paano ako makakapunta sa bangko o kaya makakapunta sa ATM machine para mag-withdraw? Kasi ang isa kong binti meron ngang mild paralysis, hindi ako makalakad. Halos Tito Makoy, sumabog na ang aking dibdib sa aking tahimik na pag-iyak. Ang hirap Tito Makoy, yung ganitong sitwasyon. Kung kailan mo inaasahan ang tulong sa'yo, saka pa walang tutulong sa'yo. Nakahiga lang ako sa aking higaan, naghihintay na baka sakaling naka-duty na yung nurse na kapitbahay namin. Pakikiusapan ko siya Tito Makoy na kumuha ng pera sa ATM. Ngunit nagulat ako noong magtatanghali na dumating ang isang nurse at isang hospital aide na lalaki. May dala silang mga papeles saka wheelchair. Pinapirma lang ako sa discharge and release document, tapos iniupo na ako sa wheelchair. Ay, sandali, hindi ko pa nababayaran ang hospital bills. Ito Tito Makoy ang wika ko sa nurse. Sir, naku po, ayos na po lahat, wag po kayong mag-alala. Kaya halina po kayo. Pagaling po kayo at yung gamot, wag nyo pong kaliligtaan na inumin
sa tamang oras. Ito Tito Makoy, ang wika sa akin ng nurse. Itinulak na nila ang wheelchair pero patuloy akong nagtataka kung paano naasikaso ang mga papeles at ang pagbabayad dito sa ospital. Sino ang nag-asikaso? Sino ang lumakad? Baka si Janelle, hindi ko nga lang talaga nakikita at hindi nagpapakita sa akin. Kasi Tito Makoy, mula nga nang makonfine ako hanggang ngayon, hindi ko nakikita si Janelle. Sa harap ng main entrance ng ospital, merong van na naghihintay. Bumaba ang driver. Tumulong siyang umalalay sa hospital aid para makasakay ako at maupo sa loob ng van. Sir, pakituro nyo na lang po ang bahay nyo. Wika sa akin ng driver. Kaya Tito Makoy, sinabi ko sa kanya kung saan ang bahay ko at kung saan kami dadaan. Ngunit bago pa tumakbo ang sasakyan, merong tumawag sa kanya. Wari ko'y nagtatanong kung nasaan na kami. Sir, papalis po pa lang kami ng ospital. Sige po, hintayin ka namin dito. Ito Tito Makoy ang narinig kong wika ng driver. Sagot niya sa kanyang kausap sa cellphone. Tapos iginarahin niya ang sasakyan sa isang sulok. Ako naman ipinikit ko ang aking mga mata sa patuloy kong pagtatanong kung sino ba talaga ang nag-asikaso sa akin. Habang nakapikit ang mata ko, narinig kong merong mga sumakay sa van. Isang babae, katabi ko siya ngayon sa likod, at merong isang lalaki na katabi ng driver pero hindi ko makita ang mukha sa salamin at hindi rin nagsasalita. Pagdating namin sa bahay, bumaba ang driver. Pero yung nakaupo sa unahang katabi niya, hindi bumaba. Meron pala silang dalang wheelchair, nakasakay ito sa likod ng van. Kinuha ito ng driver at inuupo ako. Tapos yung babae namang katabi ko, Sir, akin na po yung susi ng bahay. Yan ang wika niya sa akin. Di ako sigurado kung meron akong susing dala sa loob ng aking belt bag. Swerte naman at naroon nga ang susi. At mas mabuti na lang Tito Makoy kasi ang belt bag ko talaga lagi ko itong suot-suot kahit na nasa bahay ako. Inaalis ko lang ito kung matutulog na. Kaya noong panahon na inatake ako, suot-suot ko ang aking belt bag. Dito nakalagay ang lahat na cards ko sa bangko at ang mga susi. Pagpasok namin sa bahay, binuksan lahat ng babae ang ilaw, electric fan, at binuksan rin ang bintana. Ako naman nakaupo sa wheelchair. Nasilip ko sa labas, merong isang lalaki nagbibigay ng instruction sa babaeng kasama ko. Dinig na dinig ko ang sinasabi niya. Bawal dyan ang mataas ang kolesterol, tapos yung gamot wag mong kalilimutang painumin siya sa tamang oras. Iyan Tito Makoy ang sinasabi ng lalaki. Nang silipin ko, Arwin? Anak? Ito Tito Makoy ang nasabi ko sa sarili ko nang makita ko ang anak ko. Ang bunsong anak ko si Arwin. Binatang binata na ngayon. Pinagulong ko ang wheelchair papalabas. Gusto ko Tito Makoy yakapin ang anak ko. Tinawag ko siya. Arwin, anak? Yan ang tawag ko sa kanya Tito Makoy pero lumingon lang ito sa akin. Naglakad na papaalis kasama ang driver. Inaasikaso ng anak kong si Arwin ang aking sitwasyon. Meron akong kasamang katulong ngayon dito sa bahay na siyang umaalalay sa akin. May edad ng babae pero masinop siya. Siya pala si Lily. Liban dyan, meron ding therapist na pupunta sa bahay para sa therapy na kinakailangang gawin sa akin. Araw-araw Tito Makoy pumupunta sa bahay si Arwin. Nagdadala ng mga kinakailangan ko, lalong-lalo na ang pagkain. Pero hindi ito lumalapit sa akin at hindi nakikipag-usap. Nasasabi ko sa kanya ang gusto kong sabihin pero sumasagot ito, pinapadaan niya sa katulong. Anak,
Gusto kong umuwi sa bahay natin, anak. Pakiusap, anak. Gusto kong umuwi sa bahay natin. Ito, Tito Makoy, ang pakiusap ko sa anak ko. Lily, pakisabi mo nga dyan sa alaga mo. Okay, sa susunod na linggo uuwi tayo roon, kaya ayusin mo na ang lahat na gamit, iligpit mo na ang mga gamit at dadalhin na natin doon. Ito, Tito Makoy, ang wika ni Arwin sa katulong. Bagamat narinig ko na kay Arwin, sinabi pa rin sa akin ng katulong. Natuwa ako, Tito Makoy, kasi pumayag ang anak kong umuwi na ako sa bahay namin. Hihingi ako ng tawad sa kanilang lahat, Tito Makoy, sa asawa ko at higit sa lahat sa mga anak ko. Handa ako kung anuman ang sasabihin nila sa akin. Handa ako kung ano ang gagawin nila, basta ang mahalaga sa akin ngayon, makauwi na ako at makabalik sa bahay namin, Tito Makoy. Pero Tito Makoy, laking pagkadismaya ko at lalo akong napahagulhol kasi nung araw na dinala ako sa bahay namin, ang buong akala ko, Tito Makoy, naroon lahat ang aking mag-iina. Pero Tito Makoy, wala silang lahat dito sa bahay. Hindi na pala sila dito nakatira. Umalis sila mula noong maghiwalay kami ng asawa ko. Kaya Tito Makoy, yung pananabik kong makauwi dito sa bahay namin, ngayon, napalitan ng isang lungkot na hindi ko kayang ipaliwanag, Tito Makoy. Isang araw, pumunta ng palengke si Lily. Dumating itong si Arwin, may kasamang kaibigan. Naupo sila sa terasa na nasa harap ng bahay. Lumabas ako para makiharap sa kanila. Ako, Tito Makoy, nakakalakad na meron nga lang saklay. Magandang araw po, Tito. Yan ang wika sa akin ng kaibigan ni Arwin. Pero si Arwin, ni hindi man lang tumingin sa akin. Mayat maya, Tito Makoy, naglabas ng aluminum foil at toter si Arwin. Humit-hit ang dalawa ng bato sa harapan ko. Wala siyang pag-aalangang ginagawa ito. Matapos ang kanilang pot session ng kanyang kaibigan, naunang umalis ang kaibigan ng anak ko. Ngayon, Tito Makoy, kaming dalawa lang ang narito sa bahay. Pagkakataon ko nang makausap ang anak ko, wala ang katulong, sasagot siya sa akin ng direkta. Anak, alam ko malaki ang kasalanan ko sa inyo, pero itigil mo yung paggamit ng bato, anak. Huwag mong sirain ang buhay mo, anak. Yan, Tito Makoy, ang mahinahon na pagsasalita ko sa aking anak. Anong sinabi mo? Ano bang alam mo sa tama at mali? Pakisabi nga sa akin. Ako, alam kong mali itong ginagawa ko. Pero ginagawa ko ito kasi sa ganitong paraan ako nakakatayo noon. Noong panahon na dapang-dapa kaming mag-iina, pilit kaming iginagapang ni mama namin, kaming magkakapatid. Dito ako nagkakaroon ng lakas. Saka alam mo ba, kahit gawin ko ito, wala akong natatapakang tao, wala akong inaabandonang mga tao, wala akong pamilyang tinatalikuran. Kaya tumahimik ka dyan, wala ka sa lugar na pagsabihan ako. Nasaktan ako, Tito Makoy, sa sinabi ng anak ko sa kanyang matalim na pananalita. Pero tama ang anak ko, Tito Makoy. Isang araw muli dumating si Arwin, may daladalang mga pagkain galing sa isang sikat na resto sa lungsod. Yun ang nakapangalan sa lalagyan. Kumain kaming tatlong magkakaharap, ako, si Arwin at ang katulong namin na si Lily. Alam mo, Tito Makoy, ginanahan akong kumain ng husto kasi pakalipas ng mahabang panahon, ngayon ko lang muling kaharap ang anak kong kumakain. Kahit na hindi siya nakikipag-usap sa akin, pero ganado akong kumain, Tito Makoy. Sumagi rin sa aking isip na tila yata unti-unti nang umuusad ang relasyon naming mag-ama.
Isang araw muli dumating itong si Arwin habang merong binibili sa tindahan ang katulong na kasama ko dito sa bahay. Nagkalakas loob muli ako na makipag-usap sa anak ko. Anak, balitaan mo naman ako anak. Kumusta na ang mga ate mo? Kumusta ang mama nyo? Pakisabi sa kanilang lahat na nangungulila ako sa kanilang lahat anak. Gusto ko silang makita, gusto kong humingi ng tawad. Gusto kong humingi ng tawad sa inyong lahat anak. Ito Tito Makoy ang umiiyak na naman na wika ko at pakiusap sa anak ko. Huwag kayong mag-alala, lahat kami nasa mabuting kalagayan. Lahat kami nakapagtapos ng pag-aaral, lahat kami profesional. Si Mama nga pala ngayon nasa Europe, nag-honeymoon sila ni Tito Orlando. Alam mo nung isang araw na nagsalo tayong tatlong kumain, yun ang araw na ibinigay namin kay Tito Orlando ang kamay ni Mama. Sa malinis at desinting panliligaw ni Tito Orlando kay Mama kasama ang kanyang mga anak. Biyudo si Tito Orlando, namatay ang kanyang asawa sa sakit. Responsabling ama at responsabling asawa. Kaya naman hindi na kami nagdalawang isip na ibigay kay Mama ang kalayaan para naman kahit papaano maging masaya si Mama. Pagkatapos ng mahabang sakripisyo at mahirap na kanyang dinanas noong iginagapang niya kami. Kaya ngayon nasa Europe silang dalawa nag-honeymoon. Siguro ang saya-saya nila ngayon. Siguro kasing saya noong honeymoon nyo sa Hong Kong ng kalaguyo mong sekretarya. At ngayon pa lang binabalaan na kita. Huwag na huwag kang magtatangkang guluhin ang mama namin. Nararapat lang na maging masaya ang mama namin. Oras na guluhin mo ang mama namin, gagawin ko sa iyo ang ginawa mo sa akin noong mahuli ko kayo ng sekretarya mo. Subukan mo lang na guluhin ang mama namin at makakatikim ka talaga sa akin. Iyan Tito Makoy ang pagkikwento ng anak ko. Alam mo Tito Makoy, tuluyan ang gumuho ang aking mundo. Sa narinig ko sa aking anak, meron na palang bagong kasama ang asawa ko, si Emelina. Hindi ko na Tito Makoy muling mabubuo ang aking pamilya. Hindi na. Ang tanging nasabi ko na lang Tito Makoy sa anak ko, anak, huwag kang mag-alala. Hindi ko guguluhin ang buhay ng mama nyo at tama ka, karapatan ng mama nyo na maging masaya. Isang mabuting ina ang mama nyo anak, kaya hindi ko siya guguluhin. Ito Tito Makoy, ang umiiyak talagang wika ko dahil nasaktan ako ng husto sa narinig ko sa anak ko tungkol kay Emelina. Huwag ka namang umiyak dyan, wala namang nakakaiyak. At saka matapang ka at malakas. Siya nga pala, heto, baka inaalala mo na wala ka ng pera, kunin mo ito. Ito yung savings account na naiwan mo sa amin, yung joint account nyo ni Mama. Walang bawas yan, merong mga withdrawals pero ibinabalik namin. Ginagawa namin yan para hindi maging dormant ang account. Hindi yan ginalaw ng mama namin, wala yang bawas. Liban lang dun sa binawas ko yung pinambayad natin sa ospital. Sandali, kukuha ako ng calculator at bilangin mo at tingnan kung meron bang nabawas o wala. Iyan Tito Makoy, ang wika sa akin ng anak ko. Sabay iniabot niya sa akin ang passbook ng joint account naming mag-asawa. Ito yung iniwan ko noon Tito Makoy, yung sinasabi kong tanging inaasahan ko na gagastusin ni Emelina. Pagkatapos, pag maubos na, lalapit na siya sa akin. Pero hindi niya pala ginalaw. Hindi anak, kunin niyo yan kasi para sa inyo yan talaga anak. Hindi yan para sa akin. Iyan muli Tito Makoy ang wika ko sa anak ko. Kunin mo yan. Naku naman, utang na nga namin sa iyo ang naging tao kami tapos gusto mo pang dagdagan ang utang namin sa iyo. Gusto mong dagdagan ng utang namin ng pera dahil dito. Kunin mo yan, hindi namin yan kailangan. Alam ko na pera ang dahilan kaya hindi ka nagdalawang isip na iwanan kami. Kasi noon,
Marami kang perang gagastusin kung sakaling naghabla sa iyo si mama. Maaaring wala kaming kalaban-laban. Kaya kunin mo yan kasi kailangan mo yan. Hindi namin yan kailangan. Ito Tito Makoy, ang wika muli sa akin ng anak ko. Hindi niya nga talaga kinuha ang passbook. Inilapag niya ito sa mesa at hanggang sa umalis siya, hindi na niya ito hinawakan pa. Alam mo Tito Makoy, nang tingnan ko ang laman ng passbook, talagang matutunaw ako sa kahihiyan ko sa aking iniwang pamilya. Kasi Tito Makoy, wala ni isang kusing na nabawas, walang binawas ang mag-iina ko. Tito Makoy, sa kalagayan ko ngayon, sa gabi madalas umiiyak ako. Lalo na pag tinitingnan ko ang mga silid namin noon, ang silid naming mag-asawa, tapos ang mga silid ng mga anak ko. Nanunumbalik sa akin Tito Makoy ang mga masasayang araw namin noon. Tuwing darating akong tulog na sila, papasok ako sa kanilang silid para tingnan. At pag nagising sila sa aking pagpasok, masayang yayakap sa akin ang mga anak kong babae. Si Arwin naman talagang hindi kaagad ito natutulog, palagi niyang inaabangan ang pagdating ko. At pagpasok ko sa kanyang silid, yayakap ito sa akin tuwang-tuwa at kakargahin ko. Tapos Tito Makoy, hindi yan pumapayag na hindi muna kami maglaro ng wrestling. Kaya gabi-gabi naglalaro kaming mag-ama ng wrestling. Saka siya matutulog kung pagod na sa kalalaro. Pero Tito Makoy, sa ngayon, ang lahat na ito ay buhay na lang sa aking alaala. Ang minsang masayang tahanan, masayang pamilya na nagkaroon ako. Pero sinira ko Tito Makoy. Ang nakakabinging katahimikan dito sa bahay ay resulta ng aking sariling kagagawan. Ang pagkakamali ko na hindi na maitutuwid kailanman. Alam niyo Tito Makoy, madalas nananalangin ako na sana atakihin na lang ako muli ng high blood, ma-stroke ng malala o kaya bigla na lang na hindi ako magising buhat sa pagtulog para matapos na ang lahat-lahat. Pero hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon hindi na muli ako inaatake ng high blood. Nakakalakad na rin ako Tito Makoy na walang saklay pero pangmalapitan lang. Kung malayo ang paglalakad, mas maigi na ang merong saklay. Alam niyo po Tito Makoy, ilang taon na akong mag-isang nakatira dito sa malaking bahay namin noon. Pero hanggang ngayon, ni hindi man lang dumadalaw pa sa akin ang aking mga anak na babae. Gusto ko silang makita Tito Makoy. Gusto kong mayakap ang mga anak ko. Gusto kong humingi sa kanila ng tawad. Gusto kong makuha ang kapatawaran nila Tito Makoy. Araw-araw, walang gabi, walang oras na hindi ko ito pinangarap Tito Makoy. Pero hindi ko sila masisisi kung gano'n na lang ang kanilang pagkamuhi sa akin. Si Arwin Tito Makoy, kahit kitang-kita ko na talagang wala ng respeto sa akin, pero malaki pa rin ang pasasalamat ko kasi inaalagaan ako ng anak ko. Minsan nga Tito Makoy, muli akong humingi sa kanya ng tawad habang kami lang dalawa muli ang narito sa bahay. Pero ang sagot niya sa akin, inaasikaso na nga kita kasi responsibilidad ko ito kapalit ng isinilang ako sa mundo. Responsibilidad ko ito sa iyo bilang magulang namin. Tapos ngayon, gusto mo pang patawarin kita. Alam mo, masyado ka talagang makasarili. Wala kang ibang iniisip kundi ang para sa iyo. Alam ko mahirap na mag-isa rito sa bahay kaya para hindi maging boring ang buhay mo, binilhan kita ng laptop kaya meron kang laptop. At nagpakabit rin ako ng internet para magkaroon ka ng pagkakataon na makapag-surf sa internet. Maghanap ka ulit ng babaeng makakasama mo. Malayang malaya ka,
wala nang hadlang sa iyo ngayon. Ang Tito Makoy ang banat muli sa akin ng anak ko. Kasunod ng aking muling paghingi sa kanya ng tawad. Tito Makoy, sa sitwasyon at katayuan ko ba namang ito, maghahanap pa ako ng makakasama. Mahirap na, Tito Makoy. Alam mo, Tito Makoy, hanggang ngayon, ilang taon na akong mag-isa dito sa bahay. Bibihira ang gabing hindi talaga ako umiiyak. Pero kailangan kong pagtiisan ito kasi ako nga ang punot dulo kung anumang miserabling buhay meron ako ngayon. Kung patatawarin ako ng mga anak ko at ng asawa ko, hindi ko alam pero hindi ko sila masisisi. Hindi ako naging mabuting asawa, hindi naging mabuting ama, nagpabaya ako sa kanila, nagkamali ako. Ang isang bagay na aking nasira ay bagay na hindi na kailanman maayos. Ang pamilya ko ng aking winasak, hinding-hindi ko na mabubuo pang muli. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana mapili mo para magbigay aral sa mga nakikinig sa iyo, lalo na doon sa mga kapareho ko at sa mga nagbabalak pang sumunod sa yapak ko. Lubos na gumagalang, Serafin. Maraming salamat po, Mang Serafin, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Talaga, tama ka, ang daming matututunan dito ng mga Serafin dyan sa labas. Alam niyo po, totoo ang kasabihan na ang mga babae, nasusubok natin ang kanilang loyalty sa atin sa panahon na walang-wala tayo. Samantalang tayong lalaki naman, nasusubok ng mga babae ang ating loyalty sa panahon na nasa atin ang lahat, nasa kasaganaan tayo. Kaya yung asawa mo, si Aling Emelina, nasa tabi mo siya noong walang-wala pa kayo, kasama mong binuo nyo ang inyong negosyo. Nang lumago ito, nagkapera, nawala ang loyalty mo sa kanya. Alam nyo po, Tatay Serafin, kahit pa binabara kang binabara ng iyong anak, pero pwede ko pa rin sabihin na napakaswerte mo pa rin kasi inaasikaso ka niya. Di na ako gaano magsisermon sa iyo, Mang Serafin, kasi alam ko na kung gaano kabigat sa dibdib mo ang iyong pagsisisi. Pero makinig ka muli kasi itong sasabihin ko, hindi na ito para sa iyo lang, bagamat sesentro sa kaso mo ang aking sasabihin. Ito'y para sa pangkalahatan. Sa mga Serafin dyan at gustong maging Serafin, pakinggan nyo ang nangyari kay Tatay Serafin at pakinggan nyo rin ang sasabihin ko. Alam nyo po, never na ipagpalit nyo sa kabit ang inyong pamilya. Ang tunay na pamilya ay siyang tunay na maaasahan at magiging sandigan mo talaga lahat ng oras, anumang araw, anumang oras. Ang kabit, wala kang aasahan dyan, kabit lang talaga yan. Kasi kung pagiging matino ang pag-uusapan natin, walang matinong babae na papayag na maging kabit lang. Kasi nga ang pagiging kabit ay hindi na yan gawain ng isang matino. Merong mga pangyayaring kabit, matino, pero ang kadalasan yan, hindi nila alam na kabit lang sila. Niloko sila ng lalaki, nagpakilala ang lalaki na binata pa, yun pala meron ng asawa. Pero yung mga matitino nga talaga, pag nalaman na nilang meron palang pamilya ang lalaki, kusang lumalayo yan. Pangalawa, sa mga Serafin, kung magtataksil kayo sa asawa nyo, matakot kayo sa asawa nyo, pero mas higit kayong matakot sa mga anak nyo. Alam nyo, ang mga asawa, malaki ang posibilidad na mapatawad ka. Pero ang anak, malaki ang posibilidad na hindi ka na patawarin kailanman. Parang ganyan na ganyan ang nangyayari ngayon kay Mang Serafin. At ito'y base na lang sa aking obserbasyon. Sumang-ayon kayo sa hindi, sulat lang po ang inyong opinion o kaya ang inyong pananaw dito sa sasabihin ko. Alam nyo, talagang nagtataka ako sa mga lalaki na pag malalaki na ang mga anak, pilit gumagawa ng kalokohan at nag-uumpisa sa umpisa. Napakahirap bagang maatim na
Ang hirap-hirap magpalaki ng anak mula nang isilang ito sanggol. Mahirap talagang magpalaki ng anak. Tapos pag malalaki na, saka tayo gagawa ng kalukuhan, saka natin iiwanan ang pamilya para gumawa ng bago. Hindi ko talaga maintindihan kung anong klaseng takbo ng utak yan. Ngayon sa mga bata, kung bakit kinakailangan tayong maingat sa mga bata, sa mga anak natin. Ang mga bata, ang edad mula 10 pababa, grabe, masyadong makapit ang emotional bond at yung emotional connection nila sa kanilang ina. Mahirap na maputol ang koneksyon na yan. Sa relasyon naman nila sa kanilang ama, lalong-lalo na ang mga anak na lalaki, ang edad na yan, ito yung edad na iniidolo nila ang kanilang tatay. Sa panahon na nagkikwentuhan ang mga bata, kung ang pinagkikwentuhan nila ay tungkol sa kanilang mga ama, hindi nila ipapatalo ang kanilang tatay. Pero saktan mo ang kanilang ina, sila ang higit na nasasaktan. Sirain mo ang kanilang pagtingin sa iyo, ang pagtingin nila bilang idolo kanila bilang ama, wala na yan, hindi na yan mababalik. Tapos pag ang mga bata naman nasa edad siguro mga 11 hanggang 19 o sabihin natin hanggang 20, ito ang rebellious period ng mga anak. Magkamali ka, di mo na yan kayang pigilang sa pagre-rebelde. Pag nag-umpisa na yang magrebelde, mahirap mo nang mabago ang kanyang pakiramdam, mahirap nang gamutin ang sakit na kanyang nararamdaman, kaya nagrebelde siya. Maaaring pagdaan ng araw tumigil ito sa pagre-rebelde, pero yung dahilan kung bakit nagrebelde, dala-dala nila iyan hanggang sa pagtanda nila. Di na yan mawawala. Yan ang nangyari sa nakikita ko kay Katrina at dalawa mo pang anak na babae, Mang Serafin. Tapos yung edad naman na 20 na pataas, matured na ang mga bata niyan, kaya na nilang maninindigan na talaga yan. Magkamali ka, gumagamit na yan ng logic. Magkamali ka, depende sa bigat ng iyong pagkakamali ang kanilang galit at ang posibilidad ng kanilang pagpapatawad. Subukan mong saktan sila sa ganitong edad. Yung sasaktan mo sila na pabor sa kalaguyo mo o kabit, talagang lalabanan ka na yan. Hindi ka na yan sasantuhin. Maninindigan na yan sa dapat manindigan at ipagtatanggol na nila ang kanilang ina. Sa kaso mo, Mang Serafin, yung araw na nahuli kayo ni Arwin ay iyon ang araw na nawala sa kanya ang pag-iidolo niya sa iyo. At yun din ang panahon na lalong lumakas, lalong sumibol at lalong tumibay ang kanyang simpatya sa asawa mo, sa kanyang ina. Sabi ko na nga, ang 10 years below, ito yung pinaka-critical na edad ng mga bata na ang emotional bond nila sa kanilang nanay talagang hindi mo matatawaran. Hindi mo pwedeng mapaghiwalay ang ina at ang anak. Alam niyo po, nung panahon na nakita kayo ni Arwin, nawala ang pag-iidolo niya sa iyo nung araw na nakita kayo, ikaw at ang iyong sekretarya. Nakita niya noon na hindi pala ikaw ang taong inaakala niya. Kaya hanggang ngayon, wala kahit katiting na respetong ibinibigay sa iyo. Puro pambabara ang inaabot mo kahit pa taon na palang nakatira ka dyan sa bahay nyo at ilang taon na ring pumupunta-punta dyan ang iyong bunsong anak. Sa mga anak mo namang babae, yung araw na sinampal mo ang iyong panganay sa pagtatanggol mo sa kabit mo, iyon, Mang Serafin, ang araw na namatay ka na sa pakiramdam nila. Noong araw na nilulustay mo ng kalaguyo mo ang perang pinaghirapan yung mag-asawa, iyon din siguro ang panahon na naghihirap silang hustong mag-iina. Pilit silang iginagapang ng iyong asawa. Yung panahon na iyon na naglulustay ka samantalang sila nagpapakahirap, iyon ang panahon na inilibing ka na nila. Kaya huwag ka pong magtataka kung ilang taon ka nang nakatirang mag-isa dyan sa dati niyong bahay, ni hindi man lang naiisip nilang puntahan ka, ni hindi man lang sila nagpapakita. Kasi sa haba ng panahon,
mahaba ng panahon na wala ka na. Mahaba ang panahon na tinalikuran mo sila. Base nga sa pagkikwento mo, tila yata hindi ka man lang nag-effort na kumustahin o tingnan ang mga anak mo. Kasi nga, base dito sa sulat mo, palagi ka lang naghihintay ng araw na dumating na manikluhod sa iyo ang asawa mo para humingi ng tulong. Yan ang nakikita ko, talagang parang hindi ka man lang nag-effort. Lumalabas na talagang parang wala ka nang pakialam sa kanila at wala kang pakiramdam sa kanila. Kaya wag mong pagtakhan ang hindi nila pagdalaw sa iyo kahit na alam nilang wala kang kasama, alam nilang malungkot ka, alam nilang nasa bahay kang dati, yung bahay niyong dati. Alam niyo po Mang Serafin, ako ang natatakot para sa iyo. Natatakot ako na baka hindi mo makuha ang kanilang kapatawaran. Kasi tingnan mo nga si Arwin, araw-araw pumupunta sa iyo. Araw-araw siguro maraming oras na nakakausap mo siya pero hindi nga talaga siya nakikipag-usap sa iyo ng direkta. Liban na lang kung kayo lang dalawa ang nasa bahay. Isipin nyo na lang po taon na ang binilang na palagi kayong nagkikita pero hindi niya makuha ang patawarin ka hanggang ngayon. Lalong-lalo na kaya yung mga babaeng anak mo na sa tagal na ng panahon hindi ka nila nakikita. Pero sana naman mapatawad ka nila at sana ang pagpapatawad ay ibigay nila sa iyo hindi yung oras na ng huling hininga mo. Sana nga Mang Serafin hindi mangyari yung sitwasyon na hihingalo ka na yung tipong anak, patawarin niyo ko anak. Sana hindi dumating sa ganoong punto na sasabihin ng mga anak mo, sige na, pinapatawad ka namin, mag-rest in peace ka na. Tapos, pagkatapos na bigkasin niya ng mga anak mo, ipipikit mo na ang mga mata mo. Sana hindi mangyari yung ganoon. Pero Mang Serafin, natatakot talaga ako, paprangkahin na kita. Dahil nga sa takbo ng sitwasyon ngayon, maging yung bunso mong anak na palagi kang nakakaharap. Pero, walang pagpapatawad na ibinibigay sa iyo hanggang ngayon. Maraming salamat. Medyo po umanap ka na lang ng coping avenue mo para maibsan ang iyong kalungkutan. Tama yan na binigyan ka pala ng laptop at saka merong internet. Mag-YouTube ka na lang at malay nga natin makahanap ka pa ng bagong makakasama mo sa mga dating sites. Sa muli, maraming salamat. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.